Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Kipi Chu kung saan isinare niya ang isang litrato, si Speaker Martin Romualdez. Saan na ba ito? Ito. Saan si Speaker Martin Romualdez? Yan, yung nakayuko. Pinagdarasal ni Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord. Okay. Gandang eksena, di ba? Oo. So, ito ang post. Sabi sa akin, nung isa kong friend who sent me this photo, grabe, si Brother Eddie, super pro tambi pala yan. Nag-pray over pa. Akala ko pa naman, okay yun. Sabi ko, response ni Kipicho sa kanyang kaibigan dahil iba na ang tingin niya kay Brother Eddie Villanueva. Bakit siya pinag-pray over si Speaker Romualdez? Sabi ko, as a super fair and reasonable person who has no bias whatsoever in this world, religious people and religious leaders more so, aren't like you and I. Correct. They pray for anyone. Thieves, murderers, politicians, even child. Masama yung Especially because they are the people who need prayer most. Huwag na natin idamay ang mga pastors dito dahil they're praying for wisdom and deliverance of people's souls. For them, no one is beyond redemption. Ang galing naman si Ate Kipicho. Agree ako dito. Sabi nga ng Panginoong Hesus, I did not come to call the righteous, but I came to call the sinners to repent. Kaya ang mga nilalapitan or mga lumalapit kay Panginoong Hesus kapanahunan niya, mga tax collectors, mga basta yung mga masasama, yung mga righteous kunuhay, mato ang hindi naniniwala sa kanya. Mga religious leaders by that time, sila ang nagpapako sa krus ating Panginoon. So no one is beyond redemption. Agree ako dito. Also, Brother Eddie didn't sign the impeachment against BP Sara. That counts for something. So, prayovers over politicians aren't political. Correct. Ako din naman, I believe no one is beyond redemption. No one is beyond being touched by God. Not even Martin Romualdez. God is supreme above all. Let pastors of the world pray for Him. Remember the parable of the lost sheep. Tayo naman na Pilipino, makikinabang if matouch ang heart niya with all those prayers. May iba pang mga picture ni Speaker Martin Romualdez na pray over din ata ni Bishop Congressman Abante. So ito, pangalawang picture na itong nakita ko, talagang baka ito na, galaw na ito ng Diyos na first time ko in 3 years, ngayon ko lang makita na nagpapa-pray over si si speaker. O baka kinakausap na siya ng Diyos. So, wala pong imposible sa Diyos. Huwag na nating politikahin si Brother Eddie and other religious personalities who pray for the souls of sinners. Okay, so sa totoo lang, lahat tayo naman makasalanan. Ako, napagdaanan ko maraming kasalanan, bisyo at ano pa yan. Kaya lang, may mga nagdasal sa akin at unti-unti yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, unti-unti na naliliwanagan ako na napakasama ko palang tao at naliwanagan ako na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Hindi ko kayang iwasan ang aking mga kasalanan, aking mga bisyo. At nung totally isinorender ko na ang buhay ko sa Panginoon, doon na, nag-work na ang kapangyarihan ng Panginoon sa akin at unti-unti binabago niya ako. Up to now, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago na yan.
I am a work in progress sa paningin ng Diyos. Kaya, maganda ito. Nagpapa-pray over si Speaker Martin Romualdez. Tayo rin ang makikinabang. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Adrian Pascual, anointing, last rites, or commendation ba yan? Eduardo Castillo, I agree that religious people like Eddie Villanueva don't choose whom they pray over. However, a true pastor of God should be discerning enough not to allow God to be used for political propaganda. Eddie Villanueva should have only agreed if everything was done away from cameras and in private. In this particular case, he is as guilty as Romualdez in using God. Bakit kaya lumabas itong picture na ito? Agree naman ako dito na yung wala na sanang kuhan, hindi na napag-alaman yung... Kasi prayer, it's just between you and God. Eh bakit may camera? Tama rin ito. Para bang gustong ipalabas na ano na si speaker, talagang maka-Diyos, makabaya, yung speech niya sa kanyang, nung nanalo na siyang Speaker of the House, sabi niya, ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Ang serbisyo ng bayan, bawat sintimo ay dapat mapunta sa ano. Tapos sabi ni Senator Amy na ginagawa niyang tanga ang taong bayan. Hoy, sabi niya, ang kakapalan ng mukha mo, wala nang gamot. Anyway, wala akong problema dito sa pagpa-pray over ni Speaker Romualdez. The more na mag-pray over sa kanya, the better. Okay. Alvin Yu, there's no impossible with God. Prayer is so powerful that it can soften the stone-hearted person. Yan. Yara Litinaj, let's remember the story of Zacchaeus in the Bible. Correct. Zacchaeus, chief tax collector. Zacchaeus, nung na-meet niya ang Panginoong Hesus, hindi nga siya nakalapit umakyat siya sa puno ng sycamore. Ano bang itsura ng sycamore tree? Makyat doon. Kasi hindi niya gusto lang niyang makita si Panginoong Hesus. Kaya lang, during their time, yung panahon iyon, basta tax collector ka, masama kang tao. Kasi grabe ang pangungurakot. Yun. Tax collector siya. Chief tax collector. Dami niyang nakurakot. Gusto niyang makilala ang Panginoon. Maliit siya. Hindi siya makalapit sa Panginoon dahil maraming tao. Umakyat siya sa sycamore tree. So pagdaan ng Panginoong Hesus, alam na ng Panginoon na nandun si Zacchaeus. Kaya sabi niya, baba ka dyan, Zacchaeus. Punta ako sa bahay mo. Pagdating sa bahay, yun na. Nagsisi na sa kasalanan itong si Zacchaeus. Sabi niya, Lord, yung mga na kurakot ko, yung mga naluko ko, ibabalik ko. I don't know, 4 times ba yun? Yun. Nagsisi siya. Willing ako ibigay ang aking kayamanan sa mga pobre. Sabi niya, ano ang sabi ng Panginoon? Salvation has come into this house. Ang kaligtasan dumating na sa pamilya ni Zacchaeus. Ayun. So lahat tayo, Zacchaeus. Lahat tayo makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran ng ating Panginoon. So, ang kapatawaran ng Panginoon, na-summarize yung gospel o yung ebanghelyo, ABC. A, accept that you and I, we are sinners. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. And then letter C, commit o surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Ang masusunod, kagustuhan ng Diyos yun. Not my will, but your will be done. Yun po ang ibig sabihin ng pag-surrender sa Panginoon. Magiging maghari siya sa ating buhay. Kung nagawa natin yan, yung ABC, at the time of our death, we can be assured,
Kasi napatawad ng ating kasalanan eh. We can be assured ng ating kaluluwa, spirito at kaluluwa, makakabalik sa langit kasama ang Diyos.